Wala ng pag-asa maging state witness sa mag-asawang kontratistang Pacifico at Sara Diskaya sa issue ng flood control projects ayon sa Office of the Ombudsman. Kasunod yan ang pagsabi ng mga Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Wala pa pahayag ang mag-asawa tungkol sa sinabi ng Ombudsman. May unang balita, si Salima Refran. The Diskayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Sarado na ang pinto sa mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya para maging state witnesses sa mga kaso sa manumalyang flood control projects. Kasi lahat po talaga ng kabalastugan ng DPWH pinasukan na talaga ng Diskaya eh. So I don't think they're in any position to bargain with the government, especially with their status as state witness. Git ng Office of the Ombudsman, paano raw magiging state witnesses ang mga taong nasa sentro mismo ng naging operasyon para commit back sa mga proyekto ng DPWH? Alam naman ho natin na higit 4,000 po ang sinalihan nilang bids around the country, and kahit anong scheme or scam na nakita natin sa DPWH, kasama sila. Because of their statement that they are uncooperative, then they are deemed to be hostile witnesses and can only be charged as respondents and in the future accused, no? In the case of malversation of public funds, falsification of public documents, and all the other crimes that they were a part of. Tingin ng Office of the Ombudsman, sa simula pa lang, wala naman talagang intensyong tumulong sa gobyerno ang mga Diskaya. Nakikita na lang daw nila nakaharap sa kanila ang mga Diskaya pag gumulong na ang preliminary investigation. Sa ngayon, nakaharap ang mga Diskaya sa mga reklamo ng DPWH at Commission on Audit para sa 5 flood control projects sa Bulacan na nagkakahalaga mula 39 million hanggang 96 million pesos. Kapwa-respondent nila sa mga reklamong ito ang Sims Construction at Wawaw Builders at ang mga opisyal ng DPWH First Engineering District of Bulacan. The wheels of justice will turn on the Diskayas if they refuse to cooperate. Tignan na lang ho natin kung hindi pa rin sila magko-cooperate, kung nakakulong na sila. Samantala, inaasahang haharap naman sa fact-finding investigation ng Ombudsman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, lalo na sa partisipasyon ng mga mambabatas. Si Yusek Bernardo, gusto natin siyang kausapin din para doon sa ating yung mga above the salary grade of the district engineer. We want to clarify with Yusek Bernardo kung ano ba talaga ang naging sistema dyan sa taas. Inatasan naman ng Ombudsman ng Department of Justice na ituloy ang fact-finding investigation sa mga dating DPWH personnel na sina District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News.